back to Angulo dito sa TV5. Malamaydas touchdown sa paghawak ng pera ang may bahay ni Manny Pacquiao. Kaya naman ang sangkatutak nilang negosyo, tuloy-tuloy ang pag-unlad mula Jensan hanggang Maynila. Alamin natin ang sekreto ni Mrs. Pacman sa pagpapalago ng kanilang yaman at yan ang aking sinuring anggulo. Bilang may bahay ng isa sa pinakamayamang atleta sa mundo, malaki ang papel ni Mrs. Pacman sa pagiging ingat-yaman ng kanilang pera at ari-arian. Si Manny Pacman Pacquiao kasi ngayon ang itinuturing na pangalawa sa pinakamayamang non-American athlete sa buong mundo, ayon po yan sa listahan ng Sports Illustrated. Kumikita raw kasi ang pound-for-pound king ng tumataginting na $52.5 million o mahigit 2 bilyong piso. Kaya naman hindi nakapagtataka na magkaroon ng maraming negosyo ang kanilang pamilya. Pero hindi raw biro ang pagpapatakbo ng Pacman Group of Companies. Minomonitor ko lang kung magkano sales everyday. Nagtitext sa akin yung mga supervisor kung magkano sales ng lahat ng mga business. Yun, tsaka kung ano yung mga ideas na mapapasok sa utak ko na kailangan pwedeng i-implement sa business. Yun, tinatawagan ko sila. Ang Pacman Convenience Store ang unang business na naipundar ng mag-asawa sa General Santos City. Lumago ang kanilang negosyo hanggang sa nagkaroon sila ng 11 pang negosyo na nagkalat sa syudad. Kapag nasa Jensan, sinisikap ni Jinky na puntahan isa-isa ang kanilang mga negosyo. Nandito tayo ngayon sa taas ng MP Tower dito sa Maynila. Meron itong 8 palapag at merong 2 floors na parang hotel na binubuksan sa mga guests. Isa sa pinakamalaking investment ng Pacquiao Group of Companies ang MP Tower sa Sampaloc, Maynila. Sa 8 palapag na gusaling ito, matatagpuan ang sari-saring negosyo ng mag-asawa. Meron na silang 4 nga na P. Pacquiao stores sa buong Metro Manila na sa iba't ibang mga mall yan. At ang target daw naman nila na collection o yung quota nila kumbaga sa isang buwan, kada store, 1 milyong piso lang naman. Sir, di ba marami na kayong negosyo? At ang karamihan ng mga negosyo nyo, si Ma'am Jinky yung pinamamahala nyo. Kumusta naman si Ma'am Jinky as a, kumbaga, businesswoman, as partner? Okay naman, ayos naman. Maganda pagdala niya sa mga business namin at nagsasuggest na lang ako kung anong gagawin. Hindi raw sanay si Jinky na yanagin ng mga chismis. Pero sa pagdaan ng panahon, natutunan na rin daw niya ang salagi ng mga ito. Kailangan hindi ka pwedeng basta-basta lang ng sakta ng lalaki. Kailangan matapang ka na harapin lahat yun. Tsaka tawanan mo lang, kumbaga, para at least para mag-isip sila na, uy, parang iba ka na ngayon na, parang gano'n. Kasi ayoko na yung nakikita akong umiiyak ako. Parang wala lang nangyari, parang nahihirapan. Mga ganun lang, parang nahihirapan lang ako sa sarili ko na mga ganun. Wala namang ikabubuti sa akin. Marahil ang pinakamatinding intriga na hanggang ngayon iniinda ni Jinky ang pambabae di umano ni Manny Pacquiao. Ilang babae na rin ang naling sa pambansang kamao. Say we've never worked together. Ang siste pa, napabalita rin na nagkaroon ng anak sa labas itong si Manny. Lahat daw ito, pinagtiisan ni Jinky. Ano yung pinakawas na pwedeng gawin ni Manny para sabihin kayo na talaga? Magkaroon uli siya ng anak sa iba. Parang gano'n. Kasi dati, di ba, nachismis na may anak siya sa iba. Tapos, yun, pag may babae na magkaroon siya ng anak. Gano'n. Pero sabi mo, so nagkaroon talaga dati. Ay, lakas. Di ba dati na intriga naman yun? Tinanggap ko na yun dati kung ano yun. Hindi ko naman pwedeng sabihin na confirm ko or na ano. Basta napag-usapan na namin yun. Alam na niya yun. Kung, alam niya na kung ano yun? Yes, alam na niya. Nagkakaintindihan na kayo doon? Oo. Sa kaso na yun? Oo. So basta huwag na lang maulit? Huwag na lang maulit. Kasi pag ayoko naman yung paulit-ulit, parang tapos papatawarin mo ulit. Parang yung respeto kasi nawawala. Diyan nga, bili po kay Jinky na pagdating sa mga pagsubok, pagdating sa mga bagay na yan, yung puso niya matibay siya, matibay.
Bukod sa pambababae, nachichismis din na mabilis ang nauubos ang yaman ni Pacquiao. Milyon-milyon daw kasi ang tinataya ni Manny sa bisyong kinahuhumalingan nito ngayon, ang pagsusugal sa kasino. Alam mo ako, nagulat ako nito kasi after seeing yung mga properties niya dito, saka ino-cover ko naman si Manny sa Congress. Nung biglang lumabas yung balita na bangkarote or nababankrupt na daw ang pamilya Pacquiao, no, na parang hindi naman... Ay, hindi naman dapat. So, saan ang gagaling yung ganitong mga usap-usapan, ano? Kasi hindi mo naman talaga mapiplease yung mga tao. May mga detractors talaga ng mga ganun ang mga sinasabi. Kasi merong may maganda, merong pangit. So, intindihin na lang natin yung mga ganun. Malakas din ang ugong ng balita na tulad ng kanyang asawa, papasukan na rin daw ni Jinky ang mundo ng politika. Paano kung si Manny mag-third term na, di ba? O kailangan ng kahalili dito. Ikaw yung nakikita ng mga tao dito. May clamor ng mga taga-Sarangani na ikaw ang pumalit. Hindi rin. Kasi sabi ko na sa kanya, ayoko talaga. Okay. Tama na yung susuportahan ko na lang siya kung ano yung gusto niyang gawin. Kung iisipin na kay Jinky na ang lahat ng pwedeng hilingin ng isang babae. Kayamanan, kasikatan, kapangyarihan, isang marangyang buhay na talaga namang kaiinggitan ni numan. Pero may mga bagay na talagang hindi kayang solusyonan ng pera o kapangyarihan. Ngunit nakahanda raw si Jinky na harapin ang lahat ng problema, alang-alang sa kapakanan ng kanyang pamilya. Simple at mapagkalingap, ngunit matapang at palaban. Ito ang mukha ng isang Mrs. Pacman.